Si Ferdy ay isang creative director ng mga commercials, AVPs at mahusay na graphic artist. At ganun din ang linyang tinatahak ng anak niyang si Jana bilang spot producer and video editor. Ngunit bago pa man nila narating ang estadong ito, ay dumaan muna sina Ferdy at Jana sa butas ng karayom. Nagsilbing inspirasyon ni Jana ang kanyang pamilya. Ngunit naglaho ito nang masadlak sa magulong sitwasyon ang kanyang magulang at nantuluyan ng mauwi ito sa hiwalayan. Sa kanyang murang edad na 12 taon ay pasanan niya ang problema at responsibilidad dahil sa pagkakaroon ng broken family. It was very devastating for me. Yung pinagkukuhanan ko ng security, nawala siya. Kailangan ko talagang matuto na yung mga gawain sa bahay. Feeling ko, kailangan kong madaliin yung pag-mature ko. Natuto na ako mag-operate ng washing machine. Tapos natuto ako magsaing na walang rice cooker. Nile-level ko yung isip ko sa isip niya na para maintindihan niya, anak, ganito yung nangyari, ganito yung dapat natin gawin, tayong dalawa lang, magtulungan tayo. Makalipas ang 2 linggo, ay muling nagpakita ang ina ni Jana upang ipaliwanag ang sitwasyon. Nang mga sandaling iyon, ay naupos ang pag-asa ni Jana na magkabalikan ang kanyang magulang. Nanatili si Jana sa poder ng kanyang amang si Ferdy habang isang kapatid ay nasa ina. Pero kailangan mo gampanan bilang nanay, bilang tatay. Gusto ko lang talaga yung as much as possible, bibigay ko yung comfort sa kanya. Para matugunan ang pangangailangan ng anak, ay nagtrabaho si Ferdy bilang graphics and visual arts editor. Malaking oras ang ginugugol ni Ferdy sa trabaho, kung kaya iba na pala ang naging epekto nito sa palagiang pag-iisa ni Jana. Yung attention na yun and yung love na yun, I tried looking for it in all those places, in all those things, in all those relationships. Dumating yung point na nagrebelde siya, na barkada, and then uuwi na lang ako sa bahay, bakit merong mga bote ng alak, tapos may mga sigarilyo dyan. Tapos makita ko na siya, tulog na tulog. Ano nangyayari? Yung taungan ako, syempre, yung taong sobrang nagmamahal sa'yo, sinasaktan mo. Umiyak ako. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Physically, mentally, give me strength. Doon ko na naramdaman talaga na, don't worry, andito ako anak. Hindi kita pababayaan. Sa puntong iyon, ay hinikayat ni Ferdy si Jana na magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos kagaya niya. Naging palagian ang pagdalo nila sa Christian Church kung saan ay nahasa din ang mga talento ni Jana. Dahil dito ay umayos at naging matatag ang relasyon nilang mag-ama. I'm very grateful talaga kay Lord na siya yung binigay na dad sa akin. Kasi parang, paano na lang kung yung daddy ko, yung isang pagkakamali mo lang, sasaktan ka na. Bihira yung ganyan. A lot of people say na parang, oy, ang cool naman ng dad mo, ang swerte mo, para lang kayong friends. Sa paglaki ni Jana, ay naging inspirasyon niya si Ferdy sa pinili nitong propesyon. Kaya sa pagtungtong niya sa kolehiyo, ay kinuha niya ang kursong media production. Every time nakikita ko si daddy mag-work, parang gusto ko makapag-come up din ako with something like that. Hindi ako nahirapan na i-explore yung mga potentials ko. Kasi alam ko na nandyan lang siya para support ako. Very open siya kung sa mga interest ko. Kung anong gusto kong gawin, yun yung importante sa kanya palagi. Tapos naalala ko dati nung college, siya din yung gumagawa ng projects ko. So sabay kami nagpupuyat kasi syempre sa course ko, puro videos din yung requirements. Ano kaya ang pakiramdam ni Ferdy na parehas na sila ng trabaho sa ngayon? Masaya, tsaka medyo problemado ako. Kasi alam ko yung pasikot-sikot, alam ko yung hirap ng trabaho. Kasi nga daddy ko siya, so it's natural lang naman na mag-worry siya na parang, oh, yung anak ko, 12 o'clock na, nasa office pa. As much as I want na, anak, huwag mo nang danasin yan. Eh kung gusto mong gawin, di ba? Well, masaya naman ako dahil mag-guide ko siya. Sa araw ng mga ama, isang mensahe ang nais ipaabot ni Jana sa very cool and responsible dad niyang si Ferdy. I'm very thankful for how supportive you are and I treasure you more than anything else. Ikaw. Yung mga efforts mo, lahat yon. Don't ever think na hindi ko alam, na hindi ko siya napapansin. Kasi lahat yon binavalue ko and ni isa, wala akong nakalimutan. And sobrang thank you talaga. And I love you.